Hello mga kasari! Ayan. May bitbit tayo. Good afternoon. Ayan, mag-vlog tayo ngayon kasi ngayon ay katapusan ng buwan. March 31. Kailangan may vlog tayo ngayong katapusan mga sisi ko. Kumusta pala kayo? Kumusta ang benta ng inyong sari-sari store? Maulan na araw. Maulan dito sa amin kahapon pa. Nagbaha. Hindi makadaan yung sasakyan doon sa labasan. Tapos ngayon buong araw baha, makulimlim. So kapag ganito, maulan, yung benta natin, di ba? Medyo matumal. Matumal lang ako, mainit, lalo na kung maulan kasi walang lumalabas sa loob lang ng bahay kasi malamig ang panahon, masarap maghiga-higa. Okay, so for today's vlog mga sisi ko, okay na ba itong camera ko? Wait lang. May buhat-buhat ako, lahat to, puro mga plastic. Okay, so mga sisi, ang vlog natin ngayon ay tungkol sa mga plastic na ginagamit sa pag-repack ng mga paninda natin dito sa ating sari-sari store. So, kanina katatapos ko lang nag-repack, wait lang, ng mga gamis ko. Ayan, o. O, diba? So, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga plastic na ginagamit ko. May nagre-repack ng mga gamis, pero yung size niya parang 4x5 yata, yung pa-rectangle or pa-square. Pero ang pinipili ko ito ganito kasi nga maganda siya pag isasabit. Yun kasi kailangan mo pa siyang ipadikit sa cartoon, yung parang ano mo siya, isasabit tapos nakadikit sa cartoon, gagamit ka pa ng stapler. Pero kapag ganito, mo na siyang isabit, lagyan mo na lang ng tie wire, pwede na rin sa hanger kung may hanger ka. Kapag ito ganito, wait lang ha. Kapag hanger naman ang gamitin, pwede siyang ganito. So nakadisplay ito sa harapan talaga. Ayan, so pwedeng ganito. Gumagamit ako ng hanger, tapos may safety pin lang siya. Ganito yung ginagawa ko. Ayan, kita siya dito sa harapan ng tindahan. Tapos, yung hawak ko kanina, tie wire yun. Kasi dito ko siya nilagay sa kabila. Ayan, para kita din dito. May gamis din ako dito. Kasi yung iba, doon sila, yung iba dito mismo sa harapan kung saan ako nakaupo. So, ang size nitong plastic na ginagamit ko sa pag-repack ng gamis ay 1/2 by 10. Wait lang, ito tayo. Ito mga sisi ko. 1/2 by 10. Isang rim siya, 5, 10, 15, 20. Isang rim, 20 pieces ang laman. Ayan, so ganito siya per 5 pieces. Tapos, 20 ang laman. So, ang binibili ko ay Calypso talaga para sa gamis. Kasi ang Calypso ay clear. Clear siya, hindi siya malabo. Kitang-kita kung ano yung i-repack mo. Pero ito, ginagamit ko lang siya sa mga gamis. Ayan, oh. Pero hindi siya pwedeng pang ice candy. Kasi nga, madali lang siyang mapunit or mabutas, yung puputok ba, parang hindi siya as in flexible sa ibang klase ng mga plastic. So, para lang to sa mga gamis at saka yung sa mga paminta, yung mga paminta powder, yung mga dry item lang ang pwedeng ilagay nitong Calypso brand. Pero, kung mag-repack ng mga mantika, mga tuyo, 1 in 1/2 pa rin, pero yung ibang brand, like Texas ang pangalan kasi flexible siya. Pag itali mo siya, hindi siya puputok kasi nga flexible. Pero ito, madali lang tong mabutas, puputok, kasi nga pararan to sa mga dry item. Okay, so ito yung ginagamit ko sa pag-repack ng mga gamis. Next item ay Tiny Texas. So itong Tiny na Texas ang brand. Ito yung ano dito sa amin yung mabenta. Parang ito yung kilala dito na brand dito sa amin. Kaya ito yung brand na binibili ko. Meron naman yung ibang brand, nakalimutan ko yung ibang brand. Basta ito yung binibili ni Kuya Dave. Para to sa 2 kilo ng bigas, 2 to 3 kilos ng bigas. So, depende na lang sa inyo kung anong gustong kulay ang inyong bibilhin. May white din ako kasi minsan may maghanap ng tiny na medyo makapal kasi ginagamit din nila. Yung iba dito nagbebenta ng isda, tapos gulay, yung iba ay sa bigas na rin, ayan. Kaya bumibili sila. Marami kami nito. Ito lang yung binuhat ko kasi mabigat kung dadalhin ko lahat. Pero may mga stock kaming plastic. Kasi nga, pag may maghanap, may ibibigay. Diba? Hindi lang to pang personal use, pang benta na rin mga sisi ko. Okay, next item ay same pa rin siya.
Texas. Pero sa ibang lugar ay may mga Sure ang brand. Ayan, di ba Sure ang brand? Tapos ito, Texas pa rin siya, medium size. Ito naman ang ginagamit ko, medium. Medyo makapal kasi ito mga sisi, marami kasing klase ng plastic. So itong medium size na Texas, medyo makapal siya. Ginagamit namin to sa 5 kilos, 4 to 5 kilos na bigas. Hanggang 5 kilos lang talaga siya para maitali mo pa. So ayan, Texas na medium. So next ay meron tayong Texas pa rin na kulay white. Ayan, ito'y large. Ginagamit to kapag 10 kilo ang bibilhin. O kahit na anong bibilhin dito, basta't maramihan, ito yung ginagamit. Large siya, medyo makapal. Pero kapag 10 kilo, tapos ito yung gagamitin namin, ay dinodoble namin mga sisi ko. Ang bigas, mabutas, mahirap ng kulutin. Okay lang sana ko itong mga item. Tapos hindi siya mabasag, okay lang mapulot pa. Pero pag bigas, kaya makapal na plastic yung gagamitin natin. So meron din tayo ditong Kalesa. Kalesa na brand. Manipis lang to, tiny din siya mga sisi ko. So depende na lang din sa inyong pagpili kung makapal ba o manipis yung bibilhin ninyo. Ito, ginagamit ko to pag maubusan ako ng mga extra na mga plastic, yung mga nilalagyan ng mga candies. Ayan, pag maubusan ako, ito, kukuha na ako ng mga brand new talaga. Kung maubusan na yung mga extra, like mga ganito, ayan, iniipon ko to siya, lalagyan ng mga itlog. Pero kapag maubos na siya, like mga ganito, ayan. Pero pag maubos na siya, kukuha na kami ng mga ganito, brand new na talaga. Nilalagyan ko to ng mga chichirya, noodles, napakanipis lang kasi mga sis. Ganito lang siya kanipis, oh. So pwede lang siya sa mga noodles. Tapos ito naman, Kalesa ang brand, mas malaki, medium size. Manipis pa rin siya, same lang ang nipis nito. And ito yung ginagamit namin kapag may bumibili ng mga chichirya na maramihan, yung marami yung binibili. So ito yung ginagamit. Hindi masyado lugi kasi nga mas mura lang mga sisi ko. Ayan, medium size na Kalesa. Kaya meron din tayo ditong para sa bigas, mas makapal. Ayan, 1 kilo na bigas. Ito kanina ordinary lang. Ayan, hindi kasi namin iniisa, bumibili kami ng manipis, bumibili din kami ng medyo makapal. Kasi malugi tayo kung puro na lang makapal yung ginagamit natin, di ba? Okay, next ay gamit natin para sa mga ice yellow. Ayan, so itong dito sa amin, nakasanayan na namin na Texas, 3x16 yung mahaba. Tayo. Ito na, 3x16 na mahaba. Ayan, may 1 rim. Ang isang rim, 10 ang laman. Tapos ito siya, mahaba. May Sure din. Yung iba, Sure yung ginagamit. Pero ako, kami ni Kuya Dave, ever since talaga, Texas brand kami. Yan, kasi hindi siya madaling puputok. Yan, 3x16. Pero, may gumagawa din ng yellow na ang size ay ito, 4x12. Texas brand pa rin. 4x12, yung mataba ba na yellow, ayan, benta nila ng 5 pesos siguro, pero dito sa amin yung yellow ay 3 pesos lang, pero yung ginagamit nga namin ay itong pahaba, 3x16, ayan. Okay, meron din tayo ditong ganito mga sisi ko, o ginagamit namin sa pag-repack ng mantika na half kilo, in 6x12, tapos 1/2 kilo na oil, and ganito siya kanipis. Pero, doble yung paggamit ni Kuya Dave. Ayan, doble siya. Dinodoble ni Kuya Dave para hindi siya mabutas. Flexible din siya mga sisi ko. 6x12. 3x8. Ito, 3x8. Ayan, ginagamit to pang repack ng yung mga dry lang sis. Harina na tag 5 pesos or 10 pesos. Tapos sugar, brown sugar na tag 10. White sugar. Basta't mga dry lang na gamitan namin, ito yun. Itong 3x10, ito yung ginagamit namin pang repack ng mantika na 10 pesos. Ito yun. Kasi madali lang siyang ipasok kaysa gagamit ng ganito. Ayan. So dito sa amin, wala na kaming benta pa na mantika na tag
pesos, 10 pesos na. So, ganito siya. Ayan. So, flexible kapag ginagamit natin sa pag-repack ng mga liquid, mantika, suka, toyo, 'di ba? Dapat flexible para pag itali mo siya, hindi siya sasabog. Kasi nagpe-flex lang siya, 'di ba? Anong tawag niyan sa Bisaya? Nagainat lang siya. Okay? So, okay na ba? And lastly, share ko lang din sa inyo yung ginagamit kong plastic para sa pag-repack ng mga bond paper. Ayan, tapos itong construction paper and biodata. Sa biodata, hindi na ako nagbebenta pa ng patingi-tingi na per isa-isa para mabilis siyang maubos. Per pack na siya, 5 pesos. Ayan, 5 pesos per pack, pero parang 6 yata yung laman nito. 6 ang laman. So, piso pa rin siya. May extra pa na isa. So, per pack na kasi yung, kung piso-piso lang, minsan, di ba, piso lang yung bibilihin nila, magbarya ka pa. So, 5 pesos. So, go na. Mabilis lang siyang maubos. Kaya, nagre-repack ako. So, ang gamit ko palang plastic, bago ko makalimutan, 10 by 14. Ayan. 10 by 14. Pwede na siya sa long. Basta 14 ang haba, 10 ang dito niya. Width and length 14. Pwede na siya sa long bond paper. Isang size na lang para pwede na siya sa long, pwede na rin siya sa short. So, ito yung ginagamit natin pag repack ng mga ganito. So, ayan, napakita ko na sa inyo yung mga plastic na ginagamit ko sa pag repack ng mga item dito sa tindahan. Pero, mga kasari, sa mga bagong nagtitinda, may sample naman kung kayo ay pupunta sa palengke, kung ano yung gusto nyong size. Pili na lang kayo. May mga naka-display naman. So, pili na lang kayo. And, advice ko sa inyo na bibili tayo ng per rim. Per rim talaga. Na nakaganito na siya. Ayan, per rim. Para makatipid. Kasi mas malaki yung masave natin kapag bibili tayo ng per rim. Sa bagay, kung bibili tayo ng per rim, hindi naman masasayang kasi nga lagi naman tayo nagre-repack, nauubos at nauubos naman yung mga item na nire-repack natin. Kaya per rim po. Kasi pag per piece, mahal na ang bigayan nila. Kahit na sa wholesale tayo, bibili pag per piece, mahal na talaga. Kaya bibili tayo ng per rim. Okay? So, siguro ito lang muna yung update natin for today. Mga kasari, mga sisi ko, maraming salamat sa panonood. See you next vlogs. Bye for now. Love you all.